Asa na ulit yung mga nagsasabing fake news ang US. Hindi tutulong yan pag nagkagera. O eto na, panibago na namang iiyakan ng Chinese Foreign Ministry. Dahil hindi lang fighter jets, bombers, Navy warship at submarine ang i-deploy sa Asia, kundi magpapadala rin ang US Army ng medium-range ballistic missile. Ibinalita yan mismo ni Army General Charles Flynn. Kalat na rin sa Chinese news ang anunsyong to. Japan, Taiwan at Philippines ang pagdadalahan ng ballistic missile. The United States and the Philippines and working trilaterally in the South China Sea. Again, as I highlighted earlier, our main focus is on working together to ensure that the Indo-Pacific region remains free, it remains open. And yan ang iniiyak ngayon ng Chinese spokesperson. Ang pagpapadala raw ng missile sa Asia ay pagkasira ng kapayapaan at katahimikan sa rehiyon. Dito muling nakikiusap ang China sa Pilipinas at sa katropa nitong bansa na itigil na ang pagpapalala ng tensyon at idaan na lang sa maayos na usapan. 我坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性国防政策。我们没有兴趣和任何国家比拼军力。中方一贯坚决反对美国为谋求单方面军事优势，在亚太地区部署中程导弹，在中国家门口强化前沿部署。我们敦促美方切实尊重他国安全关切，停止破坏地区和平稳定。 Binabatikos rin ng Chinese Foreign Ministry ang pakikilahok ng Japan at Australia sa maritime cooperative activity. Wala raw tong magandang may dudulot. Bakit China? Natatakot na ba kayo? Pilipinas lang naman kasi ang kaya nyong bulihin. Ngayong nagyayaya na ng tropa si Pangulong Marcos, gusto nyo na ng kapayapaan? Oo, yes, nabawasan na nga ang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Pero hindi pa rin sapat yan. Ang pinaka-goal ng Asia's Quadrilateral Nation ay ubusin ang lahat ng barko ng China. Hindi titigil ang ating pwersa hanggat hindi napapalayas ang lahat ng barko ng China sa West Philippine Sea. 不顾地区国家和国际社会对于核扩散风险的普遍担忧，不断释放所谓三边安全伙伴关系扩容信号，诱拉部分国家入伙，加剧亚太军备竞赛，破坏地区和平稳定。中方对此表示严重关切。我们反对有关国家拼凑排他性小圈子，制造阵营对抗。日本尤其应当深刻汲取历史教训，在军事安全领域谨言慎行。 Muling uulitin ng maritime cooperative activity. Hindi ito paghamon ng gulo o pagsisimula ng giyera. Pagpapakita lang to na kung may bansang magbalak na guluhin ang kapayapaan sa Asia, malaking gulo ang kakaharapin nyo. Hinihikayat naman ni Senate President Mig Zubiri na magkaisa ang bawat Pilipino sa paglaban sa China. Halina't maging parte ng reservist ng ating bansa. Ganyan rin ang pananaw na Senator Francis Tolentino. Pero kung babatikusin nyo ang maritime cooperative activity at kakampi kayo sa China, sige, manatili kayong bayaran. Dito ay pagpapatuloy raw ng Pilipinas aktibidad hanggat maubos ng tuluyan ang mga Chinese sa ating teritoryo. Ibig sabihin ng regular, hindi ito minsanan lang. Magkakaroon pa ng mga pagpapatrol kasama ang Australia and Japan. And of course, yung US lagi naman nandyan. It is a consequence, perhaps, pero mas malaki yung positive eh. Mas malaki yung positive one. It will signal a strengthened alliance or alliances with like-minded countries. Number two, it will signal a strong deterrence na hindi tayo basta-basta kayang mabuli. Tapos yung mga nagsasabi na baka lalong magalit ang China, para sa akin, it will promote more regional stability because of the joint patrol will contribute to regional security and cooperation. Mas kailangan natin to. Kayo, handa na ba kayong maging parte ng Armed Forces Reservists pag nagkagera? Ikomento sa baba ang iyong saloobin.